Naglagay na nga muna ako ng sunscreen at meron na naman kaming lakad for today's video. Tingnan nyo naman yung itsura ko dyan, para akong sinabunutan ng 6 na kabayo. Mamimili nga pala kami ulit ng gamit ng pamangking ko. Nung nakaraang araw, ang bililan namin yung ate. Ngayon naman, etong bunso. Medyo na late nga kami sa pagbili. Alam nyo na, OFW nga yung mama nila. Syempre, hindi naman sila agad-agad makakalabas para makapagpadala dito sa Pilipinas. Hindi rin biro yung pinagdadaanan nila doon. Kaya sana tayong pamilya nila na nandito sa Pilipinas, tayong magagalit kung hindi sila makapagpadala agad. Syempre, nangangamuhan sila doon. Hindi naman pwede kung anong gusto nila, yun ang masunod. Syempre, kung anong sabihin ng amo nila, yun yung kailangan nilang gawin. Yun yung dapat mangyari, diba? Kaya sana kayo rin, kung meron kayong pamilya na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, wag sana kayong magagalit kung hindi sila agad makapagpadala. Intindihin nyo rin. Dahil wala rin naman silang choice kundi sundin kung anong sinabi ng amo nila. Kaya sa mga OFW dyan, tuloy lang ang buhay. Sana dumating yung araw na hindi nyo na kailangan umalis para magtrabaho. At habang nag-aayos nga ako dyan, eto yung pamangking ko, kakwentuhan ko. Ka-video call niya nga kasi yung mama niyang pangit. Char! Sabi nga niya, wag ko daw i-upload at ang pangit daw niya. Sabi ko nga, bakit? Kailan ka ba gumanda? Wala, ganito lang talaga kami magbiruan. Nakikita nyo ba yung mga muscles ko, mga mare? Pinaghirapan ko yan, kaya wag nyong pagtawanan. Partida yan, hindi ko na kailangan mag-exercise para ma-achieve ko yan. Naantay na nga lang namin si Boss Romel at paalis na kami. Shoutout nga pala sa hipag ko, si Rona. Sa kanya lang naman galing tong suot kong pang ibaba. Ang ganda, diba? Sinama na nga rin namin si Mia girl. Tignan nyo naman yung balahibo niya, kailangan ng i-groom. 2 months na kasi, simula nung nanganak siya. Eh diba bawal pa kasi silang paliguan? 2 buwan pa bago sila paliguan. Pagkatapos nilang manganak, kaya eto, ngayon lang namin siya maipapag-groom. Inabot pa nga kami ng ulan nung pababa na kami. Kaya nga pinababa na namin tong mga pamangking ko dito sa entrance. Sinamahan ko na si Boss Romel sa parking. Para naman parehas kaming mababasa. Sana all wet. Pagdating nga namin dito sa SM Tansa, saka namin na pagtanto. Nakarating na naman kami dito ng ganito ang mga itsura namin. Buti na lang talaga, pagpasok mo, eto may salamin agad. Napaiwas nga agad itong pamangking ko sa salamin. Maari ka, sa tuwing na lang kami pupunta ng SM, lagi na lang ganito mga pag-iitsura namin. Sabi ko nga sa inyo, mga mare, lata na lang ang kulang. Hindi na nga ako nagpalit ng damit nung umalis kami, nag-ayos na lang ako ng mukha eh. Ito namang si Michana, akala mo laging maglalaba. Ang ayos ng buhok, pag ganun-ganun na laang. Tignan mo naman tong pag-iitsura ni Mia girl, oh. Buhol-buhol na talaga yung balahibo niya. Kaya nga sabi ko kay Boss Romel, kaya sa paliguan ko, ipag-groom na. At yung buhol ng balahibo niya, hindi na makukuha yun sa ligo-ligo lang. Kailangan na talaga yung i-groom. At pagkahatid nga namin kay Mia, eto, naghanap muna kami na makakainan. Kaya eto, kumain muna kami. Bago nga kami mamili ng mga gamit sa school. Baka nga kasi magutom lang kami doon at magmadali lang kami mamili. Kaya eto, kumain na muna kami. Tingnan nyo naman, sa sobrang sarap ng lugaw dito, etong pamangking ko, napapatulala na. Tingnan nyo naman, oh. Ano ba yung masarap? Yung lugaw o yung puto? Yung pansit palabok na in-order namin, okay din naman siya, masarap din naman. Pero mas masarap pa rin yung luto ko. Pagkatapos nga namin kumain, eto, naglakad na kami papunta ng National Bookstore. Dito na nga kami namili. Halos ganun din naman. Sa palengke kasi, 27 ang isang notebook. Tapos, yung cover niya, 10 piso. 27 plus 10. Bali, 37 yung isang notebook na pares na may kasamang cover. Eh, dito sa National Bookstore, ayan yung presyo, 35. May kasama ng cover. Eh, di mas mura dito. Kaya dito na kami namili. Pero yung iba, kagaya ng mga color, mahal na dito. Pero mas quality, tsaka malinis. Pati nandito na rin kasi lahat. Hindi na namin kailangan pumunta sa iba't ibang store para hanapin yung ibang kailangan. Eh, dito, pagpunta mo, nandito na lahat. Kumpleto na, hindi mo na kailangan magpaikot-ikot kung saang-saang tindahan. Pero yung bag, mga mare, hindi na namin dito binili at ang mamahal. Grabe, yung bag dito ay 1.9, 1.5, 1.8. At gusto nga sana bumili ng pamangking ko nitong pencil case dito dahil nagandahan siya. Gawa nga ng may zipper, hindi raw basta-basta mabubukas. Kaya lang, nung nakita namin yung presyo, Diyos ko po, nakuryente kami bigla. Mare, para sa maliit na pencil case na yun, alam nyo ba, 400 na, 399. Piso na lang, 400 na, Diyos ko po. Pero kung ang pag-uusapan naman natin, yung quality, goods na goods naman siya, mga mare. Yun nga lang talaga, nakakapaso ang presyo. Tignan nyo naman to mga bag, 1,999, bali 2,000 na. Minsan, okay lang naman din bumili ng mga ganyang halaga. Dahil makikita mo rin naman talaga na quality siya at hindi siya basta-basta masisira. Kahit nga 2 taon, 3 taon sa eskwela, pwede niya pang gamitin yan. Yun nga lang kasi, sa panahon ngayon, yung mga bata, ayaw nila ng paulit-ulit na bag. Gusto nila, bawat pasok, bawat pasukan, bago yung bag nila. Saka syempre, sapatos. Tumingin na nga rin kami ng sapatos dito, mga mare. Nahiya nga ako dito sa may sales lady dito. At eto ngang si Ryle, ang daming gusto. Sa daming magagandang
nakikita niya, hindi niya na alam kung anong pipiliin niya. Bali, ayan talaga yung bet na bet niya. Yun nga lang kasi walang size niya, pati netong mga to walang size niya. Ayan nga yung mga nagustuhan niya. Kaya lang no choice, kaya naghanap pa kami ng iba. Mura lang sana tong mga to, parang wala pang 300. Tapos ang ganda rin naman, tsaka quality rin naman siya. Kaya eto na yung binagsakan namin, kulay puti. Team puti siya for today's video. Sabi ko nga sa kanya, wag na yan at pahihirapan niya lang yung maglalaba. Sabi niya, ako na lang yung maglalaba. Kaya ang sabi ko, siya na ang bahala at siya naman daw ang maglalaba. Basta ka ako, ang gagamitin niyang pang brush dyan, toothbrush. Yung toothbrush ng papa niya. Bali sa Sabado nga, ihahatid na namin to sa Bulacan. At sa Bulacan nga kasi sila nakatira ng papa niya. Bali nagbakasyon lang siya dito sa amin para makasama tong ate niya. Tsaka syempre kami. Nung isang gabi nga, naiiyak ako mga mare. Kasi nga, uuwi na siya. Matagal na naman bago kami magkita ulit. At sabi ko nga sa kanya, siya na ang magbayad. Ayaw nga niya nung una at nahihiya daw siya. Sabi ko sa kanya, ikaw na yung magbayad para matuto ka, hindi ka naman nila kakainin. Baka raw kasi masungit. Pagkatapos nga niya magbayad, naglakad-lakad na muna kami ulit. Ang gaganda ng mga ganito, mga mare, humidifier ang tawag dito, di ba? O amplifier, char. Ang ganda talaga kapag meron kang ganun sa bahay, ang lakas maka-aesthetic. At eto nga yung gustong-gusto kong rice cooker, mga mare. Gusto ko na ngang sirain yung rice cooker namin para makabili ako neto tsaka netong oven. Kaya lang hindi ko pa naman kailangan. Saka na lang siguro yan. At nag-CR nga muna kami ni Michana. Hindi para umihi para lang manalamin. Nanalamin nga muna kami at nagugulat kami, pinagtitinginan kami ng mga tao. Sabi ko nga sa kanya, siguro gusto kang abutan ng barya kaya ka tinitignan. At binalikan na nga namin si Mia girl, kaya lang mga mare, bad news. Hanggang dito ba naman, tumubol tong si Mia. Yung puwit neto, wala nang pinipiling lugar, kahit saan na lang gustong ibagsak, ibabagsak yung tubol niya. Kaya ayan, pinaliguan siya ulit, nakakahiya tuloy kay kuya. Grabe yung tubol ni Mia, mga mare ko. Halos kumalat na yung baho sa loob ng pet shop na to. Nakakahiya tuloy. Tsaka ang ganda magpag-groom dito, mga mare, kasi kitang-kita nyo sila habang pinapaliguan at ginugroom sila. Hindi kagaya sa ibang pet shop, nakatago yung mga aso kapag ginugroom sila. Dito, kitang-kita mo sila. Pwede mong bantayan o videohan habang ginugroom sila, di ba? Tsaka makikita mo talaga, mga mare, talagang mga dog lover o mga pet lover ang mga tao dito. Pero sa totoo lang, mga mare, naiinis ako sa mukha ni Mia. Ang pangit niya kapag kalbo, tignan nyo naman. Tinatanong ko nga siya, Mia, ikaw ba yan? Mia, ikaw ba ako talaga yan? Kasi parang ibang aso siya, ang pangit ng mukha niya. Mukhang mukhang palaka na ewan na mukhang kalabaw. Ang pangit talaga ng Shih Tzu kapag kinalbo. Wala no choice, kailangan niyang kalbuhin. At sobrang buhol-buhol na nga yung mga balahibo niya. Hindi na nga daw kasi makukuha ng patrim-trim lang. At pag uwi nga namin, mga mare, dumaan muna kami dito sa may kanto namin. Dito na nga kami bumili ng bag na itong ni Ryle. At Hanuman nga yung pinili niya. Hinayaan namin siya mamili kung anong gusto niya. Baka kasi mamaya hindi naman niya gusto kung anong pipiliin namin. Tapos pag uwi niya ng Bulacan, hindi niya rin magagamit. At pag uwi nga namin ng bahay, mga mare, may bad news na agad. Hindi namin alam kung anong nangyari kay Shaggy Boy Boy. Tignan nyo naman, mga mare, parang na-paralyze yung legs niya. Samantalang okay naman siya kanina nung iniwan namin siya dito sa bahay. Umalis nga kami at sila lang ang naiwan dito ng mga anak niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Shaggy Boy, mga mare. Kaya nga agad-agad naghanap kami ng vet para maipatignan siya kahit gabing-gabi na. Mabuti na lang talaga at nakahanap kami ng vet, mga mare, kasi hindi talaga namin alam kung anong gagawin namin kay Shaggy Boy Boy. Lahat kami nanghihina na dahil sa nangyari sa kanya. At eto nga yung video, mga mare. Papakita namin sa inyo kung paano nangyari. Kung makikita nyo, hindi naman siya nasipa ng pamangking ko o natapakan. Nung pagtalon niya, parang nagkamali siya ng bagsak. Tapos nga namilipit na siya sa sakit. Sa mga oras nga na yan, mga mare, nataranta na rin yung pamangking ko. Kaya nga agad-agad na namin tinakbo si Shaggy sa vet. Dito nga pala kami nakakita ng vet sa may Gentry, medyo malayo sa amin. Buti na lang talaga at tumatanggap sila ng emergency. Ano ba yan? Naiiyak na naman tuloy ako. At pagdating nga namin sa itaas, mga mare, nagantay lang kami ng saglit. Tapos noon, agad-agad na nila kaming inasikaso. Isa lang kasi yung pwedeng pumasok sa loob, kaya si Misha na lang yung pinapasok namin. Total naman, siya yung nakakita ng talagang pangyayari. Pinakita rin namin sa vet yung kuha sa CCTV. Awang-awa nga ako dyan kay Shaggy Boy, mga mare. Alam nyo naman si Shaggy Boy Boy, makulit siya. Talon ng talon, takbo ng takbo, bago laging gustong makipaglaro. At bumaba na nga muna ako, nai-stress na ako sa loob. Sa mga oras na to, medyo kinakalma ko yung sarili ko. Kasi nga, naiiyak talaga ako sa nangyari kay Shaggy Boy Boy. Hindi ko akalain na mangyayari to sa kanya, mga mare. O siya, hanggang dito na lang, update ko na lang kayo ulit. Ayun lang.